Oo naman, matagal ko nang alam yan. Diyos ko. Tanga na lang ang maniniwala na hindi yan kay Digong. Tandaan po natin kung paano nagkakilala si Kibuloy at saka si Digong. Nakita ni Digong si Kibuloy sa kalsada nagpi-preach. So tinawag niya ito. Sumama ka sa akin. May plano siya. Doon nagsimula yon. Bakit ako, alam ko, bakit kayo hindi nyo alam, mga taga Davao, or nagbubulag-bulagan lamang kayo? Paano naangkin ni Kibuloy yung buong bundok para maitayo ang kay OJC sa tulong ni Duterte? Ba't naman tutulungan yan ni Duterte, di ba? Sa kanya yan. Lahat ng bilhin ni Kibuloy, dapat meron din si Digong. Meron silang couple ring, couple watch, couple big bike, at kung ano-ano pang couple. Ang advantage lang dito kay Kibuloy, nagagawa niya yung pagsasamantala sa mga kababaihan sa loob ng KOJC. Diba? Inalagaan mo, tapos ikaw rin ang gumalaw, kadiri, mga manyakol. Tapos ang ginagawa niya, ginagawa pa nila pala, pinanre-regalo yung mga babae sa mga opisyalis. Diyos ko, Maria si Marimar. Alam niyo, dapat nabuwag na yung KOJC. Hindi ko po alam bakit natatakot ang mga politiko na kantiin ang KOJC. Seriously. Mawala lang sa posisyon ng mga Duterte, makakalkal po yan, malilinis po ang KOJC. Dapat yung halongkatin. Marami pong nangyayaring hindi natin alam sa loob ng KOJC. Diba? Totoo yan. Taka na lang ang maniniwala. Ikaw, naniniwala ka na kay QB yan? Hindi oh. Ano ang kapangyarihan? Sa manggagaling lahat? Yung paglago ng KOJC, kung hindi yan sinuportahan ni Digong. Si Digong nasa likod niyan. At siya talaga ang may-ari niyan. Hindi si QB. Front lang si QB. Sipin yun, nung nakulong si Kibuloy. Imbis na ipamana niya ang KOJC sa kanyang pamilya, kapatid, kamag-anak, pamangkin, apo, at kung ano pa, or magulang, kanino binigay ang di kay Digong, diba? Ngayon, di ko lang sino namamahala. Malamang puro sangkatutak na kupitan ang mangyayari dyan. Kaya, alam nyo, dati dito, ako inaawa po dun sa mga nagbebenta. Bumibili talaga ako. Hindi pwedeng hindi ako bibili kapag inalok ako. Minsan pag nakikita ko, kahit hindi ako, kaya pag may nakita ako nagbebenta, KOJC, bumibili ako hindi yung tulong para sa KOJC. Naaawa ako doon sa mga nagbebenta. Pero alam nyo, tinry ko sila silang kausapin before bago pa pumuputok yung KOJC na yan na may mga illegal na ginagawa. Sarado ang mga utak nila. Ayaw nilang nagtatrabaho sila para sa simbahan. Hindi sila nagtatrabaho para sa pamilya nila or magtrabaho sila ng permanente dito. Hindi. Lahat ng nila, lakas nila, pera nila, ipon nila, binibigyan nila sa simbahan. Sarado ang mga utak nila para silang kulto. Ay, hindi pala parang. Kulto na pala talaga sila. Kaya nga, ang yaman ni Digong, hindi lang nagtatapos sa nakaw. Sa nakaw na, sa mga nakaw sa korupsyon, hindi lang. Meron pa siyang mas matinding yaman. Yan yung KOJC. At hindi pa dyan nagtatapos. Meron pa yan, ginto sa ilalim. Ay, alam naman natin na protektado ni Digong ang mga mining. Kaya nga nagsipasukan po ang mga Chinese, di ba? Nagtatrabaho sila as nagtatrabaho sa mining company diyan sa may Mindanao. Siyempre, marami na po nakuhang ginto yan nasa ilalim ng lupa. Baka nga marami talagang nagsasabi na nasa ilalim ng KOJC yung mga ginto. Dahil kay Digong, pagmamayari ni Digong ang KOJC. Yun ang totoo. At dahil doon sa mga mining na siya ang protector, and baka nga kasosyo pa siya, maraming ginto. Marami talagang ginto sa ilalim ng KOJC. Hindi na ako magtataka dyan.